Bago pa man tuluyang baguhin ng 73-9 Golden State Warriors ang record books, may nauna nang nag-set ng standard sa NBA at yan ng Chicago Bulls. Noong 1995-96 season, si Michael Jordan kasama ang Bulls ay rumagasa sa liga at nagtapos sa isang legendary 72-10 record. Kaya ngayon, babalikan natin ang historic na season na yan at isa-isahin ang 10 pagkatalo na dinaanan ng Bulls sa gitna ng kanilang dominance. Nang bumalik si Michael Jordan sa NBA noong March 1995 matapos ang short baseball stint, halatang wala pa ito sa tamang basketball condition. Nandoon pa rin ang flashes of greatness niya, pero nang ma-eliminate ng Orlando ang Bulls sa Eastern Conference Semifinals, naniniwala ang mga tao na nagtitiktik pa ng kalawang si MJ dahil kulang pa siya sa rhythm at timing. Pero pagpasok ng 1995-96 season, nagiba na ang usapan. Nakasama na ito sa complete training camp at sa preseason game, kaya't muling bumalik ang kanyang kondisyon at explosiveness. Nawala na ang pangangalawang, mas gumaan na ang galaw, mas sharp ang footwork at sky high ang expectation sa Chicago. Hindi tulad ng Warriors na nagsimula ng 24-0, sinimula ng Bulls ang kanilang season sa 5-0 bago nila natikman ang kanilang unang talo. At ang kanilang naging unang pagkabigo ay laban sa Orlando Magic, ang parehong team na nag-eliminate sa kanila sa playoffs ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Ang mas nakakagulat pa, sa larong ito ay wala si Shaquille O'Neal dahil sa thumb injury. On paper, malinaw ang advantage ng Chicago at makikita ito sa simula ng game. Pero pagkatapos ng first quarter, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Umigpit ang depensa ng Orlando, nag-adjust sila sa half-court set ng Bulls at si Penny Hardaway ang tuluyang nag-take over sa laro. Naglapag ito ng 36 points na consistent sa pag-atake, mapa-transition ban o half-court execution. Samantalang si Jordan ay may 23 points pero mababa ang efficiency na may 8 out of 20 shooting lang sa laro. Hindi kasing bagsik ng inaasahan at may mga possessions na hindi pa fully in sync ang offense ng Chicago. Sa huli, umalagwa ang Orlando at tinapos ang laro sa 94-88. Kaya't dito, bumalik ang tanong ng marami na baka hindi lang pangangalawang ang dahilan ng kanilang pagkatalo sa playoffs sa nakarag season. Baka may formula na ang Magic kung paano tatalunin ang Bulls. Pero sa larong ito, wala rin si Dennis Rodman at sa isang team na nakadepende sa rebounding, physicality at defensive versatility, malaking bagay ang pagkawala niya. Matapos ang unang talo laban sa Orlando Magic, agad namang bumawi ang Chicago at nanalo ng panibagong 5 sunod-sunod na laro. Pero ang susunod nilang big test ay nang makaharap nila ang team na makakatapat nila sa NBA Finals na Seattle Supersonics. Sa first quarter pa lang, kontrolado na ng Bulls ang laro. Lumobo ang lamang nila bago mag-halftime at mukhang nasa mid-season form na agad ang Chicago. Sa puntong iyon, malinaw na ibang-iba na si Jordan kumpara sa huling 17 games ng playoffs sa nakarang taon. Pero pagdating ng second half, biglang nag-iba ang kwento. Halos flawless ang nilaro ng Seattle habang tuluyang natigil ang opensa ng Chicago. Sa third quarter, 11 points lang ang naitala ng buong Bulls team, isang bihirang offensive collapse para sa isang squad na kilala sa execution at triangle offense discipline. Nag-struggle si Jordan at tumira lang ng 6 out of 19 at nagtapos na may 22 points. At ang mas matindi pa, 1 out of 7 lang siya sa second half. Sa huling 25 seconds ng laro, may isang moment na parang preview sa finals nang maagaw ni Gary Payton ang bola mula kay Jordan sa isang crucial moment. Nanguna si Payton sa shuttle na may 26 points habang si Shawn Kemp ay may 25 points. At doon nakuha ng Bulls ang kanilang pangalawang talo ng season. Pero hindi doon nagtapos ang momentum ng Chicago. Nagpatuloy sila sa panalo at gumawa ng 13-game winning streak papuntang Christmas at umangat sa 23-2 record. At isang araw pagkatapos ng Pasko, bumiyahe ang Bulls papunta sa Indiana para harapin ang Pacers. Naging mabagal ang simula ng Bulls at sinamantala iyon ng Indiana. Nagkaroon ang Pacers ng 19-point halftime lead habang tila wala sa rhythm ang Chicago.
Sa second half, pilit bumalik ang Bulls at naibaba sa single digit ang kalamangan. Nakapagtala ng 30 points si Jordan pero kinailangan niya ng 28 shots para magawa ito. Si Scottie Pippen ay may 26 points pero kinulang pa rin. Sa larong ito, pinangunahan ni Rick Smith ang Indiana na may 26 points habang si Reggie Miller ay nagambag ng 20 points. At sa huli, nabigo ang Bulls na itabla ang franchise record na 14 straight wins at natapos ang kanilang 13-game streak. Nagkaroon naman ng magandang dulot ang pagkatalong ito dahil naging matindi ang bawi nila. Gumawa ang Chicago ng franchise best 18-game winning streak at pagsapit ng February 4 may record silang 41-3 na hindi ka panipaniwala noon. Dito na sinimulang mapag-usapan ang posibilidad na magkaroon ng 70 wins sa season. Ang sunod nilang nakalaban ay Denver Nuggets na may 18-26 record. Sa papel, mukhang magiging one-sided ang laban pero naghanda ang Denver. Sa first half pa lang, nagliyab na si Mahmoud Abdul-Rauf. Umiskor ito ng 23 points bago matapos ang halftime gamit ang kanyang quick release at fearless perimeter scoring. Dito, biglang natambakan ng Bulls ng 31 points sa second quarter pa lang. Isang pangyayari na parang imposible kapag kalaban mo si Michael Jordan. Pero hindi basta-basta susuko ang Chicago. Sa third quarter, naghalimaw si Jordan na gumawa ng 22 points sa isang quarter lang at na-outscore ang Denver 39-16. Mula sa pagkalubog, biglang nabawi ng Chicago ang momentum at nakuha pa ang kalamangan sa fourth quarter. Pero sa crunch time, sumagot ang Denver ng 15-5 run at isang dagger shot ang tuluyang nagselyo sa laro na tinapos ang 18-game winning streak ng Bulls. Denver Nuggets have ended the Chicago Bulls club record 18-game winning streak. Biggest victory in recent history for Denver. Arguably one of the biggest in the history of the franchise. Dalawang araw lang ang lumipas, nasa Phoenix naman ang Bulls at nakakagulat na muli silang tinalo. Sa laro, nagdomina si Charles Barkley na nagtala ng 35 points at 16 rebounds. Kahit pa nagkaroon ng 16-point lead ang Chicago sa early second quarter, kontrolado na ng Suns ang natitirang bahagi ng laro. Mas emosyonal ang Phoenix, aggressive sa board at mas gutom sa second half. Doon nakuha ng Bulls ang kanilang ikalimang talo ng season at unang double-digit loss. First time this season that the Chicago Bulls have lost by 10. But they're not just going to cakewalk through the NBA like everybody thinks they are. Sa puntong iyon, lahat ng 5 pagkatalo ng Chicago ay sa road games at ang susunod nilang talo ay malalasap rin nila sa labas ng bahay. Hinarap ng Bulls ang Miami noong February 23, hawak ang 48-5 record. Short-handed ang Heat pero nagpakitang gilas si Rex Champman na umiskor ng 39 points at may 9 out of 10 3-pointers. At habang nilalaro ang kanyang best game sa kanyang karir, tinatrash talk pa nito si Jordan. Tumulak naman ang Bulls sa late fourth quarter at may chance pa sana silang agawin ng panalo pero matindi ang kapit ng Miami sa laro hanggang sa dulo. Pagkatapos nito, bumawi ang Chicago sa pamamagitan ng 6 na sunod-sunod na panalo kasama na ang isang epic game kung saan nakapagtala si Jordan ng 53 points laban sa Pistons. At makalipas ang 3 araw, lumipad sila sa New York para harapin ang Knicks at pumasok sila sa Madison Square Garden na may 54-6 record. Habang ang Knicks ay struggling sa 34-26. Bago ang laro, fresh si Jordan mula sa 53-point game at speculated na baka gumawa ito ng 55 to 60 points sa laro. Pero sa aktual, kalahati lang ang naitala niya at 2 teammates lang nito ang nakapag-double figures. Samantalang 6 na players ng Knicks ang nagkaroon ng double digits. Bukod sa brief lead ng Bulls sa third quarter, kontrolado na ng Knicks ang laro mula umpisa hanggang dulo. At iyon ang naging isa sa mga pinakamapait na pagkatalo ng Bulls sa season. The worst defeat of the season for the Chicago Bulls. We came out and we knew what we had to do. We got it done. You know, last time we played the Bulls, Scotty was talking a lot of trash that Madison Square Garden was his house. Well, we had to let him know that it's still ours.
Makalipas ang isang linggo, hinedbat naman ni Dennis Rodman ang isang referee dahil sa pagkaka-eject nito sa laro. Kahit natalo pa rin nila ang Nets sa game na iyon, nasuspend naman si Dennis ng 6 games na lalong nagpahirap sa Bulls sa pag-abot ng 70 wins. At kasabay pa nito ang pagkaka-sideline ni Pippen dahil sa injury. Naramdaman ng Bulls ang absence ni Rodman laban sa expansion Raptors noong March 24 sa kanilang inaugural season. Bago ang laro, may record ang Bulls na 60 wins, 7 losses habang meron namang 17-49 ang Raptors. Walang nag-expect na madadaig ang Bulls pero nagulat ang lahat sa pangyayari. Sa huling 20 seconds ng laban, pwede pa sanang manalo ang Bulls dahil isa lang ang kalamangan ng Raptors pero hindi nila ma-convert ang kanilang last possession. And the Toronto Raptors have pulled it out. They've done it. The Toronto Raptors have done it. They have beaten Michael. They have beaten the Bulls. Pagkatapos naman nito, gumawa ang Bulls ng 6 na sunod-sunod na panalo bago dumating ang April 8 matchup sa Charlotte Hornets. Nagpakawala si Jordan ng 40 points pero mas balance ang effort ng Charlotte. Nagkaroon pa ng multiple chances ang Bulls para manalo sa late game pero hindi nila nakapitalize. At sa huli, natalo ang Bulls dahilan para matapos ang kanilang historic 44-game home winning streak. Charlotte Hornets have defeated the Chicago Bulls, snapping a 44-game winning streak by the Bulls on their home floor. And does what no foe has done till now. Pero isang linggo lang ang lumipas, nakamit na ng Bulls ang kanilang 70th win laban sa Milwaukee Bucks na binasag ang 69-13 record ng 1972 Lakers. I must admit, we didn't start the season saying hey, we're going to win 70 games. We start the season saying we're going to win a championship. We're halfway there right now. Are you glad it's over now that the 70 is attained? Yeah, I'm glad. And now we can, focus on the playoffs, which is the most important thing right now. Sa huling home game ng Chicago, ang Indiana Pacers na lang ang natitirang hadlang sa kanilang dominant season. Wala si Reggie Miller noon kaya parang expected na magiging madali lang ito para sa Bulls pero hindi ganoon ang nangyari. 2 minuto na lang ang natitira, nag-aabol ng 8 puntos ang Bulls at mukhang kontrolado na ng Pacers ang laban. Pero doon nagkaroon ng critical mistake si Eddie Johnson na biglang nagbukas ng pinto para sa Chicago. And I looked at him. I said, why don't you go sit down? Game's over. I said, y'all not getting the record. And he looked at me. We were up 8 points with about a minute and a half left. The next minute, I'm telling you, he played like it was game 7. Sa halip ika-close out na lang ang laban, biglang nag-iba ang momentum. Dito, naging agresibo si Michael Jordan at sa loob lang ng 1.5 minuto na wala ang komportabling kalamangan ng Indiana hanggang sa maging 1-point game na lang. And he goes to the bench. And I think one of my teammates said, did you say something to him, Jay? I said, yeah. I said, I told game was over. And Larry Brown heard it, and Larry was like, why would you do that? For the next minute and a half, he lost his mind. Pero sa huling possession, nagkaroon pa ng kontrobersyal na tawag kay Jordan sa buzzer na tumulong para makaligtas ang Indiana. Naipasok ni Eddie Johnson ang 2 free throws na tuluyang nagselyo sa panalo ng Pacers. Sa larong ito, naitala ng Bulls ang kanilang ika-10 at huling talo sa season at tinapos ng Chicago ang home record sa 39 wins at 2 losses na isang panalo na lang sana para matapatan ang all-time record ng Celtics. Pero kinabukasan, agad silang bumawi at tinapos ang regular season na may 72-10, isang NBA record noong panahon na iyon at isa sa mga pinaka-legendary season sa kasaysayan ng liga. Kung mapapansin mo, ang huling 3 talo ng Bulls ay by just 1 point lang at kung nagkaroon lang ng kaunting pagbabago at naipanalo nila ito, baka 75-7 na team ang pinag-uusapan natin ngayon. At ang potential game winner miss ni Steve Kerr sa kanilang 8th loss, wala siyang kaalam-alam na natulungan niya ang future Warriors na malampasan ang Bulls record. At ilang interesting facts pa patungkol dito,
Alam mo bang si Kevin Garnett lang ang player sa kasaysayan ng NBA na nakalaban ng parehong 72-10 Bulls at 73-9 Warriors? Ang Denver Nuggets naman ang nag-iisang koponan na natalo ang parehong team at si Michael Malone ay may win laban sa 2016 Warriors habang ang kanyang ama na si Brandon Malone ay may win sa 1996 Bulls bilang head coach ng Raptors. Pero may maliit na differences sa record-breaking seasons ng Bulls at Warriors. Hindi natalo ang Golden State ng back-to-back games at hindi rin sila natalo ng 2 beses sa parehong kalaban. Pero mas malupit pa rin ang ginawa ng Bulls dahil nagtapos ang kanilang season sa championship na hindi nagawa ng Warriors. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin natin lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.